Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Back to the studio. Alright, sa lahat po ng mga naka-tune in na po ngayon, marami na ako nakikita ngayon dito. Oh, mukha yata nagloko pa ang ating signal. Biglang bumaba yung ating talaga naman ang job. No? Anyways, so magandang tanghalian po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa lahat po ng mga nagsusubaybay sa ibang bansa. At alam ko may mga naka-tune in. At kung hindi mo kayo naka-tune in ngayon, alam ko magre-replay kayo mamaya. No? At mga kapatiran natin dyan sa Australia, ganun din po sa United States of America, at ganun din naman sa sa Hong Kong, yeah, and other countries like Taiwan, at yung iba pa na mga kababayan natin na nagsusubaybay po sa atin sa iba't ibang panig na bansa. Sa Paris, yeah, di ba? Meron tayo doon. At sa France, yeah. At salamat sa Panginoon. Tayo ay patuloy na nakasa himpapawid, no? At patuloy nag-i-encourage ng maraming mga tao, mga kapatid, maraming pamilya na mabuklod-buklod, tumibay, hindi lamang po sila magkabuklod-buklod, kundi tumibay, no? Maging strong. If we have a strong family, we have a strong country. Yan po ang hindi gaanong nakikita ng ating mga mambabatas. Hindi natin pagtitibayan ang mababatas para usigin lamang ang tao. Ang pinakamaganda, pag meron tayong matibay na pamilya, ay wala na tayong problema sa batas. Sapagkat kung meron tayong family that abides in the law, no? A family that is law-abiding family, ay wala tayong problema. Meron tayong law-abiding country. Kaya yan ang kailangan natin. Pagtibayan natin ang pamilya para matibay ang ating bansa. Alright? So again, maraming salamat sa pagkataong ito. And thank you mga kapatid sa pag-tune in nyo. At nawa ay maipasa nyo ang ating programang ito para patuloy tayo na makatulong sa ating bansa. No? Alright, at bibigyan natin ng pagkataon ng ating mga kapatiran sa lahat ng mga kapatiran nandyan ngayon sa ating sa labas ng studio. Sila'y nanananghalian. Magandang tanghali. At siguro sa mga susunod ay i-restore natin yung ating monitor dyan sa labas. Okay? Alright, bibigyan ko lamang po ng pagkataon bumati ang aking mga kasamahan po rito, mga co-host natin dito. Brother Rudy. Amen. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay, maging sa mga nanay na nakatutok sa atin at mga kabataan na sumusubaybay upang sa murang edad ay matuto na rin. At magandang tanghali siyempre sa lahat ng mga nasasakupan ng Makati Central Family. Tutok lamang, lalong-lalo na sa mga tatay, tiyak na may pagpapala na tayo'y tatanggapin at matututunan para mas tumibay pa ang ating pamilya. Shout out sa iyo, Arog, at ganun din naman sa aking pamilya. Amen. That's good. All right, Brother Noel. Amen. Isang magandang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na muli ang inyong paboritong noontime show ay umuere muli. At salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama at nais kong batiin ang ating mission churches sa Quezon, si Sir Gomer Marciano. Magandang tanghali po sa inyo. At sa ating mga si Sir Jeder Landicho, narito na rin po sa ating programa at ang ating mission church sa Australia, si Ma'am Crisel. Magandang tanghali. And of course, binabati ko rin yung aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. At ang aking may bahay, Sister Cynthia, at ang aking dalawang anak, Pauline at Tricia, mag-monitor po kayo sa aming programang ito. Salamat at wag po kayong aalis dahil marami po kaming
nakahandang pagpapala para po sa inyo. Amen. Pagpapala. Alright, John Hill. Alright, muli magandang tanghali po sa ating lahat, North, South, East, and West Corner. And once again, we are back on our program na makakatulong po sa atin. Again, para sa mga fathers, ngayon ay Biyernes, usapang lalaki na naman po tayo. Kaya sa lahat ng mga kalalakihan dyan, if you know that you are the man of the home, join us in the comment section. Amen. Babasahin po natin yan, and this will be a great blessing to all of us. Shout out to all the South Border fathers, and shout out kay Brother Jai watching with his father-in-law. Shout out Amen. po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, South Border fathers sa lahat na mga nagsusubaybay, do not forget your pictures. Hello, babe, Daniel, and Isaac. Amen. Alright, thank you. Okay, at tayo po ituloy-tuloy mga kapatid kasi medyo pinahintulutan natin na yung IP, yung ating impormasyong pangkalusugan ay medyo kuhanin ng konting time natin. Pero kasi anniversary naman po nila. Amen. Kaya again, Brother Conrad, congratulations! Yes. Doc Eugene and Doc Lani and Doc Julie and Leslie and Cecil. Yes, No, yeah. congratulations. And again, kahit wala sa programa mga Si Doc kapatid. Sheila. Kanina ko pa sinasabi, wala ito. Malaki ang Doc bayarin Sheila. Pinabasa ko kanina Well, yung comment section. Anyways, medyo na late lang daw yung informasyon, yung information na tanggap niya. Pero alam niyo naman yun. Nagmamadali rin yun pagka may tamang oras. Ano? Amen. Well, anyways, so kahit wala pa naman si Doc Sheila doon, talaga namang tuloy-tuloy naman ang kanyang suporta dyan sa ating pong programa. No? Isa na po dyan ang kanyang produktong Spirulina. Wow. No? Pagka gusto Amen. nyong bumata, mga kapatid, consult the nanosai. No? Amen. Consult. Pagka gusto nyong medyo good looking, hindi kayo mapapagkamala na, lamang kayo, mas bata kayo, mas bata ang itsura nyo sa age ninyo. No? Amen. Konsultahin nyo lamang po si Doc Sheila, mga kapatid. Kung hindi nyo makonsulta, alright, I can give you the number, I can give you the link. Just let me know. Amen. Okay? At again, salamat sa Panginoon. Okay? Alright, mamaya, may tuloy-tuloy. Grabe ang programa natin ngayon, mga kapatid. Sunod-sunod dito. Full pack. Kaya masaya tong Friday na ito, mga kapatid. Yes. At by the way, ngayon lang bumalik yung school na nasuspend for 4 days. 4 days. Mula Lunes Imagine that, no? Pero ako naman nagtataka talaga. Bakit sinususpend ito? Kasamantalang, noong panahon pa naman, grabe ng ulan-ulan dito, mas malakas pa. Yeah, Oh, may amen. hangin That's right. pa. Signal number 1, di sinususpend. Yeah. Oh, matagal-tagal na rin ako nabubuhay sa Pilipinas na ito, ha? Kaya alam ko na rin yan. Pero ngayon, mga kapatid, puro, parang kumbaga sa atin, tagiti lang. Yeah. Alam niyo ba yung tagiti? Mm. Yung sprinkle lang na... Ambon lang. Ambon lang. Yeah. Yeah? Talagang suspendido na kaagad ang klase. Yeah. Amen. Masyadong spoiled na yung mga bata ngayon. Amen. Kaya eto yung tatalakayin natin ngayon para hindi sila Amen. matakot, mga kapatid. Yeah. No, kasi gagraduate sila, wala na mga... Oh, wow. Gagraduate siya, alam nila suspension. Anyway, so maraming salamat. At meron lamang ako congratulate ngayon. Congratulations kay Secretary Ben-Hur Abalos Amen. sa inyong accomplishment po. Alright? Amen. Kagabi po, I'm telling you, believe din naman ako kay Secretary. Alam mo, Secretary, na may nakita ako dyan, sarili niya, nagbo-boxing siya. Parang sabi ko, ang ganda rin no? Parang naalala ko, pag tinuturuan ako ni Jai Jai Kaso tumigil kami ni Jai Jai kasi pinagpahinga ko siya kasi masyado nabubugbog ang braso niya pag ako sumusuntok. Amen. Anyways, congratulations at ganun po sa ating Chief PNP, si General Marbil. No? Amen. Congratulations. Meron pa mga kasunod na ipako-congratulate ko kayo pagka natupad yun na yung dapat yung hulihin. And anyways, so again, congratulations, Secretary Abalos. Amen. All right, tuloy-tuloy po tayo sa programa po natin. At by the way, meron pa pala akong i-congratulate. Yung mga humarap kahapon, Newly promoted. nung kahapon ba yun o nung Yeah. isang araw? Wednesday, yeah. Nung Wednesday, humarap po ang mga newly promoted na mga generals sa commission appointments at isa na po doon si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pinakang mahusay na spokesperson ng Navy
Yeah, amen. patungkol sa West Philippine Sea issue. Matindi. Talagang congratulations, Admiral Roy Vincent Trinidad. Sir! Sir Joe. At Sir ganoon Joe. din si Rear Admiral Yeah. Joe Orbe. Amen. Congratulations din. Congratulations. Amen. At sa lahat ng mga mista, no, Mm. na kinonfirm na ho ng CA, ng Amen. Commission on Appointment. Congratulations sa inyo. At nawa ay patuloy na magamit ang inyong mga stars sa ikabubuti ng ating bansa. No, Amen. yan pinakamaganda. Etong huwag niyong kakalimutan, kayong mga nasa serbisyo, lahat tayo nasa serbisyo eh. Yeah, amen. Paid nga lang kayo, kami Yeah. gratis. Yeah. That's right. That's No, right. ginagawa namin ito para sa Panginoon. Pero ang sa akin lamang, tandaan ninyo, ang position ay hindi yan na promotion ng sarili. Yeah. In other words, hindi yan fame. Yeah, Hindi para amen. maging famous kayo. You? Kundi, tandaan nyo, ang promotion, it implicates your Responsibility. obligation. Yeah. amen. Tandaan That's nyo yan. Promotion and obligation goes together. Tandem yan. Hindi yan mag-isa lamang. Kaya Amen. wag natin ipagmalaki Amen. yung mga promotions natin na takot naman kayo sa obligation ninyo. Okay? That's So, right. trabahuin yung obligasyon para tumugma, mag-match doon sa inyong promotion. Amen. Dapat yung obligation o yung promotion mag-match sa obligation. Mhm. Okay? Alright. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Maganda po yung usapin po natin. Meron ba kayo ipapakita? Yeah, okay. Go ahead. Ano ang nire-represent ng altar na yon? Yung presensya ng Diyos. Na pagka pumunta ka doon sa altar na yon, makikita mo na Yeah. Yan ay Ano ang nire-represent ng altar na yon? Yung presensya ng Diyos. Na pagka pumunta ka doon sa altar na yon, makikita mo na at makikilala mo na ang presensya at ang totoo Diyos. Alright, kapatid. Listen now. In this altar, you see, wala kayong makikita mga images dito, kapatid. But in this altar, maririnig nyo ang preaching ng salita ng Diyos. Ang preaching ng salita ng Diyos ang nagpapakilala sa totoong Diyos. Bakit? Upang ang bawat sa atin ay magsamba at mag-worship sa totoong Diyos. And that's the reason why I'm here. Every time I get up to this pulpit, I'm standing and preaching the Word of God that everybody may know the true living God. You see? That's the altar. That is exactly what the Bible says here. Na sinasabi, upang that my name whereof, sabi ng Biblia, the Lord had said, in Jerusalem shall my name be forever. teaching That's it. about influencer. Oh, yeah. Alam nyo, napakahalaga po nito. Yung impluensya ng mga magulang, no, sa kanilang mga anak. In fact, ngayong araw nito, mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng Biblia sa talata na sa Proverbs chapter 22. This is a very familiar passage in verse number 6. Alam mo sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. You Amen. see? Now, again, inulit ito sa New Testament. Sa book of Ephesians naman, mga kapatid, makikita naman natin na in-encourage naman ni Paul ang mga taga-Ephesus. Nang sabi niya sa verse number 4, and chapter 6 of the book of Ephesians, lahat yan ay familiar. Palagi na natin yan tinatalakay, mga kapatid. Amen. Pero may gusto lamang po akong ipakita sa inyo sa tanghali pong ito. Sabi ng Biblia, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but what? Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hindi ho nagkakakontra ito kay Solomon, sa sinasabi ni Solomon, sa Proverbs ni Solomon. O, tandaan nyo, imagine na yung kawikaan na po ito ni Solomon.
Ibig sabihin po, mga kapatid, ito'y talagang pinaninindigan ito ni Solomon. You see, at huwag natin kakalimutan, ni Solomon ay binigyan po siya ng wisdom ng Diyos. Naalala nyo kung paano, alam nyo, eto ang hindi dapat makalimutan ng mga leaders ng ating bansa. Sapagkat si Solomon ay isang hari. Yeah. At nung siya naging hari, mga kapatid, bago siya naging hari, humingi siya nung kinausap siya ng Panginoon. Humingi siya ng wisdom sa Panginoon. Binigyan ho siya ng Panginoon. You see, at alam nyo, akalain nyo mga kapatid, na isa sa sa karunungan, no, sa wisdom na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay merong touch sa mga bata. Di ba? Hindi niya sinabi kung paano, saan tayo kukuha ng pera, paano ang economy natin, paano uunlad ang bayan natin, there was a time pa, mga kapatid, na itong si Queen of Sheba, no, if you can remember that, no, yung Queen of Sheba ay dinalaw siya. At alam mo kung bakit dinalaw siya? Kasi nabalitaan yung fame ni Solomon, nabalitaan yung galing ni Solomon on how to run his kingdom. Kung paano niya i-manage yung kingdom. You see, yan si Solomon, nabalitaan ni Queen of Sheba. At alam niyo si Queen of Sheba, hindi lamang ho siya na natili, na parang gusto niya lamang na malaman na gano'n. No! Ang sabi ng Biblia, si Queen of Sheba ay pumunta. Hindi ako pumayag na hindi kita makita. Kaya ang ginawa ng Queen of Sheba, pumunta talaga siya hanggang sa makita niya na totoo pala talaga ang kanyang nababalitaan. You see, mas grabe pa ang nakita niya. Makasampung beses pa. Doble pa, triple pa ang binalita kaysa binalita sa kanya. Mas maganda ang nakita niya kaysa sa narinig niya. In other words, parang hindi sapat yung nagkwento sa kanya na magaling si Solomon. Mas grabe nung nakita niya mismo ang bayan ni Solomon. And yet, nauunawaan nyo ba? Kaya kung binabanggit sa inyo yung background na ito, para makita niyo mga kapatid kung ano ang kahalagahan na akalain mo na sinabi ni Solomon na isa sa susi ng pag-unlad ng kanilang bansa ay yung i-train ang mga bata. Wow! That's Amen. true. Amen. I-train ang mga bata. Oh, ano sabi niya? Train up a child. Now, did you notice that? Hindi niya sinabing teach the child, but train. Amen. So, alam ko, naniniwala kayo mga kapatid, na may magkaiba ang teaching at saka training. That's true. Amen. Now, we need to teach our children, but we also need, and don't you ever forget, to train your kids, to train your children. You see, Right. magkaiba po yun. Ang teaching, you are just simply giving knowledge. Okay? Now, anong ginagawa mo ngayon sa training? Preparing the children for battle. Yeah, that's true. Amen. You see? So there is a battle. That's why they need training. Kailangan nila ng training. Hindi lamang po, mga kapatid, teaching. Right. You see? So makikita nyo na kasi ang training, it involves the trainee, the trainer. Yeah. Trainee and trainer. So in Amen. other words, dito sa Ephesians, makikita mo kung sino yung trainer. Yep. Yeah. Amen. Di ba? Ye fathers, what? Provoke Provoke not your not children to what? wrath. But what? Bring them up Bring them up. Yeah, amen. Where? in the In the nurture. nurture and admonition. That is training. Yeah. You see? Now, it involves the trainer. You see? So, kaya nga po, mga kapatid, ang kailangan po natin makita rito, training ang kailangan ng mga bata. So, Man. alam niyo kung bakit sa training, kapatid? Okay. Sa training, nandun na sinasanay mo na, ina-apply mo na yung tinuro mo mula sa iyong bibig. Maybe, kung meron ka man tinatawag na classroom instructions, that is teaching. Yeah. Pero Amen. pagka nilabas mo na ang bata, nilagay mo na sa totoong sa totoong pangyayari, Yeah. that is training. Amen. This is what you are going to do. Kaya nga po mga kapatid, ang pinakamaganda rito, kaya nga inaalaw ng Panginoon yung tinatawag na trial or testing. Yeah.
Yan eh. May Amen. testing time. May testing time. Bakit? Sa testing time, doon mo malalaman ngayon yung natutunan mo sa teaching time. Yeah, amen. Kasi makikita niyo mga kapatid, ang dami mga bata ngayon na marami silang alam sa classroom. Tama yan. Pero wala silang alam sa outdoor. Yeah, And amen. may mga bata, mga kapatid, na ang akala nila magaling na sila. Mhm. Pero pagdating na sa totoong pangyayari, wala na sila. Now listen to me now. Sa testing, okay? Sa training, kailangan ng testing. Yeah, amen. Okay? Kaya nga sa military, mga kapatid, may tinatawag tayong my goodness, nakalimutan ko yung word. Pagka sa ranger kayo, may training kayo na Test mission. test mission. Yeah, may test mission. That's it. So meron test mission. Bakit? Listen, maraming magagaling sa theory. Yeah. Amen. Maraming magagaling sa classroom instruction. That's true. Maraming nag-aakala na malalakas sila. Maraming nag-aakala na parabang grabe yung lakas nila. Parang okay na sila. Pero pagdating sa test mission, bagsak sila. Nag-fail sila. Bakit? You see, again, in the training, it involves testing. Yeah, Bakit? amen. Sa testing, ang testing, kapatid, it reveals your weakness. That's true. Yeah. Amen. Di ba? It reveals your weakness. Kaya yung mga nag-aakala na magaling na, pagdating sa testing, doon nila makikita na, oy, mahina pa pala ako rito. So ano nang ibig sabihin yan? Na-revealed ngayon yung weakness mo. Right. You see? Amen. Now, kasi during the training, makikita nyo ngayon, kumusta yung duration mo? How long you can hold it? How long you can handle the situation? Right. You see? Yun ang importante, kapatid. Look at the patience. Yan ang napakatindi dyan. Alam nyo, sa snipers, okay? Sa snipers test mission, okay? Hindi po pwede dyan ang bagot. Mhm. Hindi po pwede dyan, mga kapatid. In fact, pagdating mo dyan, pagka ikaw ay punesto, nakapwesto ka na, dapat ahead ka lagi kung Yeah. kailan darating ang kalaban. That's true. Ahead ka Amen. dyan. Matitiisin mo ang kagat ng langgam, titiisin mo yung takot na nakikita mong dumadaan, yung cobra, titiisin true. mo yung init kasi nakasuit ka, lahat ng yan. Walang galawan yan, mga kapatid. Now, kakain-kain ka lamang dyan ng crackers or anuman or ni tubig, sisip-sipin mo lamang yung tubig. Lahat yan. Yeah. Titiisin mo Amen. dyan. So, hindi po pwede na magmamadali ka dyan. At hindi rin po pwede ang awa-awa mo dyan. Yeah. So, kinakailangan mo. So, makikita mo ngayon, during the testing time, Mhm. may i-reveal niyan yung weakness mo at makikita mo lagi how long you can hold Yeah. the pain. Yes, You see, sir. may kumakagat sa paa mo, may kumakagat dito sa ano mo, pero how long you can hold it? Bakit? Just to accomplish your mission. Amen. You see that? So yan ang dapat matutunan ng mga bata ngayon. You see, kaya nga ang sabi ng Biblia, train up a child Amen. in the way he should go. Now, bababa ka kasama ang anak mo at ititrain mo sa kanya para ma-reveal ang kanyang weakness. Because some of our young people today, they don't even know their weaknesses. That's true. Amen. They just thought that they are strong. Yan Yeah. ang buong akala nila, na strong sila. Pero ang totoo po nun, mga kapatid, no, they are not strong, they're weak. Yeah. You see, Amen. makita mo lamang, akala mo ang gwapo, ang, Yeah. maayos ang forma. Pag Wow. nagsalita, akala mo, huwag niyo ko paniwalain sa ganyan. You see, tapos makakita ka pa ngayon, ang tapang-tapang, akala mo kung Yeah. sino arugante. Akala mo talaga ang tawag namin nung araw sa street, sa kanto-kanto, akala mo papalag. You see, pero pag nasuntok mo ng isa, iiyak na. Sabog na ang nguso, iiyak na. Yeah. Oh, see? Naalala ko lang nung araw yung ano sa akin diyan sa binuli-buli ako, nagmumotor ako, binuli-buli ako, nakakotse, bumaba siya, tapos kung ano pinagsasabi sa akin, pinabayaan ko lang. Sabi ko, pinara ko siya. Sabi ko, bakit mo ako ginaganyan?
Sabi niya, talagang titirahin niya ako. Sabi ko, pagbaba niya, may dala kaagad siyang bat. Ang laking lalaki ng mga kapatid. Yeah. Ang laking lalaki. Pagbaba niya, may dala-dala na siyang bat. Sabi ko, wala ka pala. Sabi ko, pasok ka na lang ulit sa kotse. Alam mo, sa halip na pumasok sa kotse, pinasok niya lang yung bat niya, tapos pumunta siya sa akin. At nang pumunta siya sa akin, so talagang talagang titirahin niya ako. Inunahan niya ako. So sinalag ko siya, binigyan ko lang siya ng isa. Abay, akalain mo, na bigyan ko lang siya ng isa, sabi niya sa akin, sinuntok mo ako ha. Ay, anong gagawin ko? Aray ko. Sinuntok niya na ako. Gusto niya na akong gulpuhin. Ayaw niya pa rin suntukin ko siya. Kaya nung nasuntok ko siya, sabi niya, sinuntok mo ako ha. O, in Jesus' name pa nga yun eh. Pigil pa, pigil. Yeah. But anyways, so may mga bata na gano'n, na akala mo ang gagaling lamang, arugante, yung mga gano'n. Ito yung mga bata na hindi, may alam lamang sa kanilang sarili, hindi sila kalmado. Yeah. Kasi nga, nananakot na kaagad sila sa pamagitan ng boses nila, sa pamagitan ng mga actuation nila, kasi hindi pa sila nakadaan sa training at saka sa testing. Hindi pa nila naranasan yung totoong pangyayari. Paano kapag tulungan, anong gagawin mo, yung mga ganun ba? So kapag maraming mga kabataan ngayon, magagaling gumawa ng problema, pero hindi sila magaling gumawa ng solusyon. Tama yan. Yan ang problema ngayon. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang mga bata ay i-train natin. You see, pagka nabagot sila, pagka nagalit na sila, hindi nila alam ang gagawin, kaya yung iba nagpapakamatay, yung iba lumalaban sa magulang, Yeah. kasi they cannot hold it eh. Yes, So dapat makita natin, mga magulang, mai-reveal natin yan sa mga bata on how long you should and you will and you can hold it. Yeah. You see, kumbaga sa gamit, yung durability is very important. That's true. You see, Amen. kasi it speaks of duration eh. Yeah. See, makita mo, di ba? Kita mo, nakikita ka ng basong ganito. Okay? Ang gandang tignan. It can hold hot and cold. Yes. Di ba? Amen. Water. It can hold hot and cold water. You see, pag ininom mo ko yung kape, salamat, masarap yung kape na nasa mug na to. Pero ang tanong ko ngayon, how long? Yeah. Amen. Ngayon, it can hold hot or boiled water. But how long this glass can hold a boiling water? Yeah. Hindi Amen. kaya to puputok pagka lagi mong araw-araw nilalagyan ng boiled water? Mhm. Yeah. Hindi kaya to puputok? You see that? So yan ang ibig ko sabihin mga kapatid. Kapag kakulang ito sa training, pagkakulang sa ang duration lamang ng kanyang pag-hold ng water is 3 beses lang, puputok na to sa pang-apat. Amen. See? So you understand ang mga bata, mga kapatid, na hindi nakaranas ng training at dapat maging maliwanag sa kanila para ma-reveal yung kanilang weakness, kinakailang dumaan sila sa testing. Right. Okay? Amen. Now, isang bagay na noong araw, alam niyo na pagka lumaki kayo sa probinsya mga kapatid, ay isang araw noon na grabe, na test talaga ako lagi sa away. Mhm. Pagka yung sa mga tinatawag na baylihan, Mhm. walang baylihan noon mga kapatid sa probinsya na walang away. Walang gulo. Kasi pagka ikay sumayaw ng modern dance, ala kung sino-sino nasasagi mo, lalong-lalo kung may tama ka. Yeah. Yung nasagi mo, suntukan na yun pagkatapos. So kaya doon marireveal kung sino ka. Yeah, Doon mo amen. marireveal na takot ka pala. Yeah. You see? So, doon mo marireveal yung weakness mo na hindi mo pala kaya pagka 2 na o 3 na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. You see? So, ganun din po mga kapatid sa buhay ng mga bata ngayon. Pagdating sa spiritual, pagdating sa physical, dapat mag-involve tayo mga magulang sa training nila. Yeah. Ilagay natin sila sa test. You see, how long? Di ba? Pagdating sa pagtatrabaho, may kita mo, anak, tulungan mo ako rito. Ayan, nandiyan siya. Yeah. Pero how long? Gaano siya katagal makakasama mo sa trabaho? Mhm. Di ba? Gaano katagal sa una utusan mo ng ganito, pangalawang utos mo, okay pa. Yeah. Pangatlo, sasabihin na sa'yo, bakit ako
lang tayo. May natutulog dyan si ano, wala naman That's siyang true. ginagawa. That's true. Nagre-reklamo na. Yeah. So yung duration ng kalakasan niya Yun. ay hanggang pangalawa lang. Yun. You see? So wala pa siya kapatid ng long suffering, wala pa siyang patience, wala pa siya, dapat ma-motivate pa siya ng pagmamahal sa trabaho. Amen. Kasi ang taong nagmamahal kapatid, tandaan ninyo, hindi napapagod yan. That's Sapagkat ang pagmamahal ay hindi nagfi-fail. Yes, Love sir. never fail it. That's what the Bible says. Amen. You see? So kaya nga po, dapat maturuan natin, matrain natin ang mga anak natin, dalhin natin sila sa test. Yeah. Amen. You see? Huwag tayong matakot. Kaya mga young people, huwag kayong matatakot na kayo ay dadaan sa test. Yeah. Amen. Kung anumang klaseng testing meron kayo sa buhay ninyo, tandaan ninyo, pinapahintulutan niya ng Panginoon para malaman mo, hindi ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan ka. Yeah. Alam mo ba yung nakakalungkot sa atin? Ako, pag tinignan ko yung mga young people, think sa actuation niya pa lang, oh Yeah. boy, ang taong ito, akala mo kung sino matapang ha? Ano kaya ito pag may nakita na siyang laman dito na nakalawit, tapos dumudugo ng malakas, ano kaya ang sigaw nito? Sasabihin niya pa kaya, ano yan? Hindi. Sasabihin niya, ay! Nare-reveal ngayon yung kanyang weakness. Yeah. You see? Amen. So kaya dapat dali natin sila sa testing. Yeah. Amen. So mahalaga ito mga kapatid. Sa bawat training, merong testing. Diyan natin makikita kung how long our kids or young people can hold the truth. Yeah. Amen. Man. You see, bihira ang mga young people ngayon to hold sa truth. Yeah. Amen. You see? That's true. Bihira ang nag-hold ngayon sa, sinabi mo may Diyos ka, bakit pagdating sa ganitong klaseng hirap, parang wala ka ng Diyos? That's true. You see, Amen. hanggang kailan mo lang pangahawakan ang salita ng Diyos? Yun. Hanggang kailan mo lang pangahawakan ang iyong pananampalataya? Hanggang kailan mo lamang sasabihin at hanggang kailan ka lamang mananalig sa Diyos? Right. You see, pagka medyo nahihirapan ka na at parang, bakit deserve ako ng ganito? Ba't hindi napunta sa ganito? Ay, ano nang gagawin? Maghahanap na siya ng mga ninong at ninang. Yeah. Yan na That's ang problema, mga kapatid. Amen. You see that? Parang mga tao, mga mamamayan, mga kapatid, na dating nagtatrabaho sa gobyerno, pagka nawala na sa gobyerno, naghahanap na uli siya ng pagkataon na may power pa siya sa gobyerno. At pag hindi napagbigyan, ayun, magre-rebelde na sa present government. Yun. Yan ang mga nagpapahayag ng mga Amen. weaknesses at ipinapahayag lamang nila ang kanilang totoong kalagayan. That's Parang sa true. simbahan din. Dating may position, pinapakanta mo, pag hindi mo na napakanta, mga kapatid, ayun, magtatayo na ng sariling simbahan. Right. Yan ang Alright. nagpapahayag ng mga wala at kulang sa katuruan. Kapiraso lang, kapatid, yung duration ng kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Amen. Na pagka hindi mo binati, na pag hindi mo tinapik, pag hindi mo pinansin, gagawa na ng pagkakataon o trabaho para magpapansin. Amen. Hindi po kailangan yun, kapatid. Kaya, yung mga ugali na yan, nakalakihan po nila yan, na hindi nila tinanggal kahit na nakilala na nila ang Panginoon. Right. You see? So yan, kaya nga po, mga kapatid, kailangan ng mga anak natin na matrain sila ng mabuti. At Yeah. sapagkat kailangan nila ang training because we're preparing them. That's the reason, the main reason why we're training them, because we are preparing them into the real battle of life. Yeah. You see? Amen. So yun ang pinakang maganda dyan, mga kapatid. Kasi marireveal na natin, marireveal na kung gaano. Kasi hindi niya alam yan eh. Tayo alam natin. Alam natin Yeah. mga magulang kung hanggang saan ang ating mga anak. Yeah, Kaya nga amen. po, ang problema lamang, hindi lang alam ng mga anak natin yung kanilang duration, yung kalagayan nila, yung weakness nila. Yeah. Not Amen. until na mapatunayan nila sa pamamagitan ng testing or Yeah. trial sa buhay. Amen. Okay? Alright. So, kaya nga po, kailangan po natin yan. Kinakailangan dalhin natin sila sa mahirap na bagay. Yeah. Huwag yung parang lagi na lamang spoon feeding na lang. Mhm. Lagi na lamang dudukot sa refrigerator kung anong gusto nila. Pag wala na, simangot na ang mukha, you know. Amen. Pag hindi na ma-punch yung kanilang, pag hindi na sila magkita ng kanyang cellphone, malungkot na. Makikita mo, kapatid, ang mga batang sugapa ang cellphone, tanggalan mo ng cellphone, tignan mo kung mabait pa yan sa'yo. Yeah. That's right. Amen. Pag yan ay nagrebelde na sa'yo, ay ibig sabihin, grabe na ang pagkahunghang niyan
sa cellphone. That's true. Grabe na pagka-addict niyan sa It's cellphone. true. Kaya kinakailangan po na daanin natin sa ganon para mapatunayan nila kung nasaan talaga ang weakness nila. Listen, let us, we parents, kinakailangan i-reveal natin sa mga anak natin ang kanilang weakness. Amen. See? That's right. Hindi pa sila magulang. Yeah. Nagugulang-gulangan lang sila, pero hindi sila magulang. Okay? Amen. Kaya mahalaga na daanin natin sila sa train. I-train natin sila sa tamang pamaraan. I-train natin sila sa pagiging law-abiding citizen. I-train natin sila sa pagrespeto sa ating mga kinaukulan, sa ating presidente, sa ating bayan, sa mga adults. Lahat ng yan. Turuan natin sila ng tamang manner, Christian manner. Yeah. Godly manners. Yan ang kailangan po nila. Okay? Amen. At pagkaya ng mga mamamayan sa ating bansa, mga kapatid, meron tayong magandang pamilya, matibay na pamilya, at matibay na bansa. Amen. Alright? Amen. So, hindi tayo tatablan ng mga lagay-lagay na yan. Kahit nagaano kalaking pera yan, mga kapatid. Yeah. Sa kanila, ang pera-pera lang. Bakit? Mas mahalaga ang integridad ng tao kaysa pananalapi ng tao. Amen. Okay? Alright, subok na po natin yan. Napakaraming ganyan, mga kapatid. Pero lahat ng yan ay hindi po yan basta na lamang na dumadating ang tao na nagugulat sila, ay matino na ako, ay no. Nakukuha po lahat yan sa training. That's true. Okay? Amen. That's why the Bible says, even in Solomon, imagine, si Solomon, isang hari, ang nakita niya para solusyonan ang problema back in those days, kapatid, na talagang tumatagal talaga ang mga hari. 20 years, 40 years, mga ganon. Yeah. Tayo naman dito, sapagkat 6 years lang ang terms ng presidente at yung iba naman ay 4 years lang sa mga nakakababa, ang inuuna na kung paano nila makukuha yung gastos nila. Yun. Kaya, grabe perwisyo talaga, mga kapatid. Amen. Perwisyo. Pero alam niyo, sabi ni Solomon, sabi niya, sapagkat back in those days, Totoo yan. back in those days, na ang termino ng mga hari ay matatagal. Okay? Kaya, alam mo, nakita ni Solomon, simulan ko itong bata. Yeah. Sapagkat ito, mga batang ito, pag ito'y lumaki, ito yung mga matitino. Naturuan yan, na ayos ang kanilang buhay, naturuan ng tamang paumuhay, godly manners. Aba, ito yung mga puhunan ko. Ito yung magpapaganda ng aking bansa. Amen. Kaya nga, nung si Queen of Sheba, nakita niya ang lahat ng ito, abay, humanga siya. Akalain mo yung maisipan niya, na i-deal niya yung mga bata. Ha? Yeah. Amen. Abay, katalinuhan talaga yan sa Panginoon. Yeah. Sa atin ngayon, sa gobyerno, no, may nakausap ko akong ganyan May nakausap akong ganyan. Dati, class, hindi ko na sabihin. Nakausap, matanda na. Alam mo, sabi niya sa akin, maganda yung idea na yan, kaya lang, matagal yan. Matagal ang proseso. Kasi ang gusto nila, madalian. Yeah. Kaya uso nung araw ang kudita. Yeah. Amen. Gusto nila mabilisan. Pero, tandaan nyo, pagka ang mga tao ngayon na malaki pinakialaman ninyo, babawi yan sa bandang huli. Right? Yeah, kaya hindi nawawala ho yung pagre-rebelde. Yeah. Palit-palit lamang. Ngayon, ang presidente, ikukulong yung nakaraang presidente. Yun ang mga presidente ngayon, ikukulong sa mga susunod na naman presidente. Yeah, Hanggang amen. kailan tayo dyan? Hanggang kailan tayo? Kaya ang pinakamaganda, mag-build tayo ng mga bata na magiging matitinong mamayan balang araw na hindi na tayo padadala sa anumang udyok ng mga politiko. Amen. Kundi, we will just follow and obey God. So, saan natin makukuha, mga kapatid? Yung mga matitinong mamamayan sa training ng mga magulang. Yun. Amen. Ang mga magulang ay responsible sa training ng isang mga mabubuting mamamayan. Amen. Simulan na ho natin. Simulan Amen. natin sa CBBC CSI family. Yeah. Okay? Tandaan niyo po yan. Let's bring them up. Let's bring our children up in the nurture and admonition of the Lord. Alright? Amen. Naway meron po kayo napulot po dito, mga kapatid. Let's hear from our co-host here. Brother Rudy, baka meron kang kunting sasabihin. Amen. Thank you so much, Pastor. Okay, thank you. At, Thank you. Kunti salamat. lang. Thank Sabi you. ko, kunti lang. Okay Tama na yun. Konti nga lang. Bilis nila. Konti talaga. Go ahead, go ahead. Amen. Thank you po. At
isang pagpapala na ako po ay nakarating dito po sa simbahan. Yeah. Sapagkat maalala ko noong mga panahon na bago lamang po ako, sabi ko nga, nung nakita ko yung plano ng simbahan para sa akin, ay grinab ko na yung opportunity at inisip ko na dapat dito ko matuto at dito ko rin maturuan ang aking mga anak. Amen. Kaya nakita ko yung problema sa kabataan. Yeah. At ang kadalasang problema sa kabataan ay yung magagaling lamang silang mag-aral. Tama Pero tamad silang magtrabaho. Tama. Yan ang masaklap. Kaya sabi ko, dapat magsabay ito. Yun. Kung magaling ka mag-aral, dapat hindi ka rin takot magtrabaho. Yun. So, Amen. yun yung pinaka-importante doon eh. Yeah. Dahil aanhin natin yung pag-aaral ng isang bata, katapos pag nakagraduate, hindi niya harapin ang realidad na magtatrabaho siya. Alam mo, Brother Rudy, yan ang problema ng ngayon eh. Yan ang problema ng maraming magulang na pinapahintulutan nila ang mga magulang. Sabi nila, sige, mag-concentrate ka na sa iyong pag-aaral. Kami na lang bahala magtrabaho sa inyo. Nawala na yung mga Yeah. tinatawag nating working students. Yun. Ang Tama working yun. students na pinaniniwalaan natin, yung mga working students, yung mga students nagtatrabaho sa Jollibee, Yun. nagtatrabaho sa McDonald's, nagtatrabaho sa ganito, ganyan. But yan lamang ang alam nating working students. Bakit hindi ka maging working student sa bahay ninyo? Yun. Ang Amen. Nagtatrabaho ka Good sa point. Jollibee, hindi mo matiklop ang hinigaan mo. Tama yan. Buisit yan di ba? Nagtatrabaho ka sa McDonald's, naghuhugas ka doon or ano man tinatrabaho mo doon. Hindi ka naghuhugas ng plato sa bahay mo. See Amen. that? I mean, it's sad, no? Yeah. All right, go ahead. Go ahead. So, yung bagay na yon ay nakita ko yon. Kasi sabi ko nga, ang mga kabataan ngayon, nagiging dahilan ang kanilang pag-aaral para sila ay umiwas sa gawain. Igawain bahay, tumulong sa magulang. Yeah. At dahil doon, sabi ko, itong bagay na ito, maganda na madala ko ang aking anak dito sa simbahan. Yeah. At hindi Amen. lamang ako ang mag-iimpluwensya sa kanila, kundi makakarinig din sila sa ibang tao, lalong-lalo na sa mensahe ng pastor at gayon din, magiging backup ko yon para mas i-push sila Yun. na yung sinasabi ko ay totoo. Yun yung maganda doon. Kaya naging kakampi ko ang simbahan para turuan ang aking mga anak. Wow, amen. Yun yung training na ginawa ko sa kanila. Naalala ko nung pag humihingi sila ng baon, pinararamdaman ko na talagang yung ibinibigay ko ay talagang pinaghihirapan ko. Mhm. At para malaman nila yon, sinasama ko sila sa tindahan namin para nang sa ganun makita nila kung gaano kaganda at kahirap, kasarap ang kumita ng pera. Amen. At para nang sa ganun, mapahalagahan nila yung hinihingi nila at gagamitin nila sa wastong paggamit. At isa yun sa itinuro ko sa kanila, mga That's kapatid. good. That's good. At dahil doon, mas ipinakilala ko rin ang Panginoon sa kanila. Amen. Na yung bagay na ito, yung ibinigay ko sa iyo, galing yan sa Panginoon. Pinagpala tayo. Oo, Amen. nagsipag ako. Oo, nagsisipag tayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ang kabay ng Diyos. Yeah. Sapagkat lahat ng mga bagay-bagay na meron tayo, galing yan sa Diyos. Amen. At doon pa lang, mahalaga na kilalanin na ng ating anak yung authority ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na walang magagawa ang bawat isa kung wala ang Diyos. Yun. Kaya mahalaga na mismo ang ating mga anak ay mag-submit mismo rin sa kapangyarihan ng Diyos. At yun ang Yeah. pinakamahalaga. Dito nga sa sinasabi ni Pastor kanina, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So hindi kailangan katakutan ng bata ang training. Yeah. Amen. Mahalaga ito kasi sabi nga, kami mga tatay, tumatanda kami, darating ang araw, may mga bagay na kayo naman ang gagawa at haharapin ninyo ang responsibilidad din ninyo. Mhm. Kaya mahalaga na mismo kayo, hindi kayo matakot na humarap sa responsibilidad. Yeah. At syempre, kikilalanin ang Diyos sa buhay ng isang tao. Yeah. So, ganun Amen. mga kapatid. At sa talatang ito, mapapatunayan natin na napakahalaga na ang papel ng isang tatay ay mag-train talaga ng kanyang anak. Yeah. Hindi Amen. dapat gamitin ang emosyon,
kundi gamitin ang turo o ang intellect Yun. na ang isang tatay, ikaw ang responsible sa pagtuturo ng iyong anak. Amen. Hindi, eto po, ang anak kaya pumapangit ang ugali dahil pinababayaan. Pero kapag yun ay sinaway mo habang bata pa at lagi mong sinasaway, tinuturuan mo, isang araw, titino at titino yan sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pero kung pababayaan mo at kukonsintihin, isang araw, ipapahiya ka niyan. Yeah. Yan ang Yeah, Yan ang pinakamaganda. sinabi ng Biblia. Yeah, that's right, Yeah. sir. So, Nang bata na pinabayaan ay ipapahiyaya ang kanyang magulang. that's right. Ang Kaya, kanyang ina. napakahalaga na i-train talaga na mabuti natin ang ating mga anak. Darating, lalaki sila at katulad nga nito, malalaki na nga po at nagtatrabaho na po sila. At pagdating sa larangan ng pagtitinda, sabi ko, huwag kayong mahiya. Huwag kayong, marami pong mga bata kapag nagtitinda, ang baba ng tingin eh. Totoo po yan. Amen. Pag sinabi, anong trabaho ng tatay mo? Fishball vendor po. Bakit di ka madungis? Kaya mga termino sa eskwela ang pagbata pa. Yeah. Alam nyo po, sabi ko nga, huwag nyong ikahihiya ang ating trabaho, ang pagtitinda, sapagkat yan ay marangal at dyan tayo pinagpapala ng Alam niyo Panginoon. minsan Amen. kasi dinadala na lamang ng ibang mga tao sa bihis. Yeah. Ay kung bihis ang pag-uusapan, ay di magkotintay ka habang vendor ka. Tama yan, Tama. tama. What's wrong? Yeah. Okay? Amen. Kaya nga lang, medyo mainit nga lang sa atin sa labas. Pero Yeah. sa totoo lang, mga kapatid, okay. Yung mga naka-uniforme na mga ganda, nasa bangko ngayon, nasa air condition sila, ang gaganda ng damit nila eh. Pero mas malaki naman ang kinikita mo Yeah. na Yun. vendor Amen. kaysa sa kanila. That's Sa isang right. araw, wala pang tax yun. Yeah. Totoo. Sariling oras pa. Sarili, ikaw pa ang boss. Amen. So, hindi dapat ikaya. Ang tawag natin doon is small business. Yeah. Small Amen. business. Yeah. Okay. That's good. That's good. Alam mo, yung kinikwento mo sa akin, Brother Rudy, na si Aloha nga, pag pumapasok kung ano-ano ang bit-bit na ititinda niya sa kanyang classmates, ayun, napakatinding wisdom yon. Napakatindi yon. Kaya Yeah, makikita niyo amen. kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho ngayon. Amen. Amen. All right, Brother Noel. Amen. So, maraming salamat, Pastor, sa isang napakagandang usapin patungkol po sa ating pamilya. At isang bagay ang pinasasalamatan ko po, yung training na aking naranasan. Of course, relate po talaga ako dyan kasi galing po ako sa military training at hindi po lahat ng 200 po kami magkakabats na sabay-sabay nag-training. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po lahat ay nakapag-retard. Dahil yung mga kasabayan ko po sa training na kung saan may mga padrino, siyempre mga anak ng Diyos sa tinatawag namin, laging exempted yan sa training, Pastor eh. Hinuhugot yan pag may mabigat na exercises eh. Pero nakita ko doon mga kapatid, dahil sa dinaya nila yung training nila at nung nasa regular force na kami, ay nung nahirapan sila mga kapatid, ay nagsipag-awol sila. No? Bagamat may training sila na tinanggap, pero yung training nila ay hindi nila sinoryoso. At gayon din po, sa ating pamilya, sana makita po natin yung kahalagahan ng church sa ating pamilya na yung church ay isang institusyon na itinatag ng Diyos para ang pamilya ay doon mahubog para magkaroon ng maayos at matatag na pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Panginoon na hindi lamang po ako nagkaroon ng church, kundi mayroon akong the best trainer. Yeah. And isa sa ang aking the best trainer, of course, yung ating mahal na pastor. Kasi Amen. yung ating mahal na pastor, mga kapatid, ay talagang tinuturuan, lalong-lalo na tayo, mga ama ng tahanan, ay tinuturuan tayo ng ating mahal na pastor kung paano tayo makapag-survive sa ating buhay at kung paano natin maitataguyod yung ating pamilya na makamtan ng ating pamilya yung talagang kasiyahan at kagalakan ng pamumuhay dito sa ibabaw ng lupang ito. At dapat ma-determine nila mga kapatid kung ano ba talaga ang
pinakamahalaga sa lahat. Kaya salamat Pastor sa Amen. mga wisdom na inyong itinuturo. At yan mga kapatid, ang aking ine-exercise naman sa loob ng aking tahanan. Na yung kung ano po yung itinuturo ng ating mahal na pastor sa pulpito patungkol po sa pamilya, ay talagang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, salamat po at mayroon akong gabay sa aking pagpapamilya. At alam niyo po mga kapatid, siyempre, hindi na po yung aking mga anak ay wala na po sa kalagayan na kung saan ay under training sila, Pastor. Kasi yung aking dalawang anak ay hindi po namin kapiling na sa ngayon. Nagtatrabaho na po sila. At isang pinasasalamatan ko mga kapatid ay yung training na tinanggap nila sa loob ng aming tahanan. Oh, wow. Na yung Amen. lagi kong ine-emphasize sa kanila na bago kayo tumawag sa akin, kasi babae po ang aking mga anak, sabi nga, bago kayo tumawag sa akin kapag may problema kayo, sisiguraduhin nyo muna na tumawag muna kayo sa Diyos. Wow. Humingi Amen. muna kayo ng Diyos, Wow. ng wisdom sa ating Panginoon kasi ako po'y naniniwala na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Yeah. Kaya nga, Yeah. hindi po ako yung tatay na talagang panayang haplos sa likuran ng aking anak. Kundi, sabi ko nga, bahagi yan ng training ninyo. Bahagi yan ng training nyo. Wag na wag kayong kinakailangan yung pag-isipan kung paano kayo makakasurvive kapag andyan kayo sa isang kalagayan na yan. At isang ipapasalamat natin na meron tayong Diyos na unang-unang tinatawagan That's sa right. panahon ng kagipitan. Ay minsan nga, Pastor, pati yung aking may bahay, si Sister Cynthia, ay nagsasawa sa akin kasi sinasabi ko, bahagi yan ng iyong training. Sabi, Yeah. pati pa ba naman ako, tinetraining mo pa? Under training. Under training pa. Oo, sabi ko, kasi Maganda anytime. yun. Maganda yun. Nakakaranas lahat. Opo, sabi ko nga, Pastor, kasi anytime nakuhain ako ng Panginoon at ikaw ang siyang matitira sa ating pamilya, yun na yung training mo na-exercise mo na para na sa ganun, hindi ka laging nagdidepende sa akin. Yeah, may nasabi na rin sa akin dyan si Rudy, ha? Basta't kanya daw yung motor mo. Yung big bike, depende sa presyo, Pastor. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na talagang salamat sa Panginoon. At yun naman po yung sabi ng ating manual. No? Kasi meron tayong best manual The Bible Hindi po ito yung pabago-bago, kundi hindi po ito yung pabago-bago, kundi fix na po ito. Bago pa lang tayo magpamilya, andito na po ang salita ng Diyos. Pumanaw man tayo, mananatili ang salita ng Diyos. Yeah, Kaya nga, that's it. ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay ipamuhay natin kung ano ang nararapat para sa ating anak at para sa ating pamilya. At wag lamang po tayong mag-focus kung ano yung maibibigay natin sa ating mga anak at maibibigay natin sa ating pamilya. Kasi hindi naman natin pag-aari yan mga kapatid Pinagkatiwalaan lang tayo. Yung trabaho natin mga kapatid, kanino ba galing yan? Sa Diyos. O di ba? Saan galing yung bahay mo? O, saan galing yung buhay mo mismo? O That's doon right. na tayo sa buhay na lang natin. That's Saan galing ang buhay mo? Sa Diyos. Bakit hindi natin i-introduce sa ating pamilya Yes. ang Diyos? Na yun yung talagang dapat doon sila sumandal, doon sila magdepende, at doon talagang lagi natin papaalalahanan na dapat lagi nating pasasayahin ang Diyos sa ating Amen. buhay. That's good. Dahil mga kapatid, wala pong ibang susi ng pagpapala maliban lamang kung kalooban ng Diyos yung pagpapala mo. Yeah. Kaya nga kapag mga kapatid, lagi ko sinasabi sa aking mga anak na mahalin nyo ang church. Mahalin nyo ang church kasi yun yung magtuturo kung paano kayo magkaroon ng maayos na pamilya. At mahalin nyo ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Dahil yan ang pagrespeto, isang pagpapahayag ng pagrespeto natin sa Diyos. Amen. Yung pagbagalang natin, pagrespeto natin sa mga lingkod ng Diyos. Kaya nga mga kapatid,
yung ang programa ng ating church, mga kapatid, hindi po to ibinigay ng Diyos para magkaroon lang tayo ng pagkakaabalahan. Kundi ibinigay ito ng Diyos sa ating mahal na pastor para ang pamilya ng bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kapakinabangan Amen. at magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga, salamat sa Diyos na ang ating mahal na pastor ay talagang ako, lagi kong ipinapahayag na salamat sa Diyos na simula nung ako'y nagkapamilya, naririyan ang aking mahal na pastor na nagtuturo sa akin at naggagabay sa aking pamilya. At salamat naman sa Panginoon na ang aking pamilya ay masaya na naglilingkod sa Panginoon. At Amen. wag po tayong mag-asam ng mga bagay na kung saan ay temporal. Kundi mag-asam tayo ng bagay na eternal. Na kung saan dito po natin makakamtan, dito po tayo tuturuan. No, itong programang ito ay disenyo sa mga tatay. Ano po? At alam niyo, nakakalungkot nga na kung titignan po natin yung mga viewers natin, ay mas marami ang mga mothers kaysa fathers. At gusto ng bawat isa na ama ng tahanan na pagpalain ang kanilang pamilya, pero wala naman silang pagmamahal sa mga gawain ng Diyos na kung saan nagtuturo at nagiging katulong natin sa paano mapatatag ang ating pamilya. Of course, mga kapatid, tayo, mga leaders na itinalaga ng Diyos, tayo ang mananagot sa harapan ng Diyos diyan. Amen. Amen. Anuman ang resulta anuman ang kinabukasan na mararating ng ating mga anak, mananagot tayo sa Diyos. Gayon din sa ating pamilya. Bakit? Tayo ang inatangan ng Diyos na pangunahan natin ang ating pamilya. Amen. Maraming salamat, Pastor. Amen. Amen. All right, that's good. Okay, let's hear from Janil. Going back now, balik po tayo sa salita ng Diyos. Going back to the Word of God. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng sinabi po dito sa preaching na to ni Pastor Hill about kay Manasseh. Because excuse me. Because we're talking about the influence ng isang ama. Kung makikita niyo po sa story ni Hezekiah at saka ni Manasseh, gusto ko po isa sa mga clips na medyo magti-take time lang kasi, pero meron sana tayo papakita na clips about this. Pero isa sa mga binanggit po ng ating mahal na pastor sa preaching po na ito na itinuro niya po sa atin, Hezekiah put down all. Sinabi nga po ni pastor noon, kung maalala niyo, in-action niya pa sa atin. He went to the other side of the pulpit, in our side, sabi niya pa doon, alright, sabi ni Hezekiah, okay, hindi to totoong Diyos, idols ito, he put it down. Punta sa kabila, hindi to totoong Diyos, he put it down. In other words, mga kapatid, may kita natin sa Biblia na si Hezekiah, mga kapatid, itinumba niya yung mga idols na hindi nagpapakilala sa totoong Diyos. Amen. So, kung babalikan natin ang pag-aaral po sa salita ng Diyos, makikita natin, mga kapatid, na Hezekiah is trying to influence Manasseh. He is trying to put an influence kay Manasseh kung sino ang totoong Diyos na kailangan niyang pagpanampalatayanan at dapat niyang paglingkuran, pagsilbihan. Na siya doon dapat yung center of his faith. Dahil yun pinakita na sa kanya ng tatay niya. For how many years nakasama niya yung tatay niya, pinakita sa kanya ng tatay niya, I believe, hindi man naka-record sa Biblia, but hindi naman tayo, kumbaga, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi napansin at hindi ignorante si Manasseh sa ginawa ng tatay niya. No, he's not ignorant. He witnessed how his father, you see, brought the Israel, the children of God, to the true God. You see, alam niya po, na-witnessan niya po lahat yan. So may kita natin dito, mga kapatid, what Hezekiah did is that he really put the influence. He did really try to influence his son, Manasseh, about the true God. Pero makita po natin sa record ng Biblia, mga kapatid, sa preaching ng ating mahal na pastor, kung babalikan po natin yan, bagamat pinakita po yun ni Hezekiah, still, Manasseh put up again the gods whom he put down. Kumbaga, itinayo ulit ni Manasseh yung mga idols.
At ang masaklap pa nun, mas masahol pa yung ginawa ni Manase sa mga hindi naninis, sa mga unbelievers. Bakit? Akalain niyo po, sabi nga ni Pastor doon sa preaching po niya, yung mga idols, yung mga hindi unbelievers, naglagay ng idols outside the temple. But what Manasseh did, he put up the idols inside the temple of God. So kung makikita po natin dito mga kapatid, isa po sa nakita ko po na magandang balikan po natin na mensahe po dito. Fathers, wag po tayo wala tayong hangganan o walang certain date, certain time na kung saan pwede nating sabihin na tapos na ako sa pag-impluwensya sa anak ko. No, wala po. Bakit? Kita niyo po yung nangyari. Nung namatay po si Hezekiah, mga kapatid, namatay si Hezekiah, pinalitan na siya ng anak niya, nawala na yung tatay. You see, mga kapatid, ano po yung lumabas? Influence, o parang walang binigay na influence si Hezekiah or ipinakita man lang na influence si Hezekiah kay Manasseh. So, ang pinapoint out ko lang dito, fathers, huwag po tayo magpa-impluensya sa sistema o sa kaisipan o filosofiya ng mundo na kung saan sasabihin natin sa mga anak natin, matanda ka na anak, nasa tamang edad ka na, alam mo na yung tama at mali. You see, naalala ko, ito po, ito naman kasi, hindi na natin kailangan i-conceal ito. I don't think, Pastor Hill, correct me if I'm wrong, pero hindi na natin kailangan i-conceal to. It's because they've already done it publicly. Oh, not only to the social media, pero like for example, iniidolo natin, idolo nyo rin dati si Benji Paras. You see? Pero ano po yung makikita natin? Kalat na po sa buong mundo. Anong sabi niya? Sa akin naman kasi, ang sabi niya doon sa anak niya, ang sa akin naman kasi, matanda na yan. Whatever makes me happy, I'm happy for it. Siya mag-decide yan kasi buhay niya yan eh. That's a very wrong concept, mga kapatid. Tandaan niyo po, tayo ang binigyan ng responsibility. Yeah, amen. You see, sabi niya nga doon eh, yan yung kanyang advice, yan yung kanyang kapahayagan pagdating doon sa konsepto ng relationship kung sino yung nakakarelasyon ng kanyang anak. Oh. You see? Yeah. So, yan yung sinabi niya doon. Buhay niya naman yan. Yeah. Kung ano yung alam niyang nararapat sa pagkakakilala ko naman sa anak ko, sabi niya, is that, wala siyang nakakarelasyon. Ang mga relationship niya, siniseryoso niya. Wow. Ang pinagtataka ko lang, nakailang relationship yung anak niya. Nasaan doon yung seryoso? Yeah, tama yon. You see? So, ang point doon, mga kapatid, pinapakita ko lang po sa inyo, may ganyang mindset ang mundo. Yun. So, may kita po natin kay Hezekiah. Again, babalik tayo kasi hindi po ako magsasalita sa inyo nang wala po sa salita ng Diyos. Yeah. Amen. Because isa po sa mga preaching na narinig po natin kanina, binanggit ng ating mahal na pastor. You see, ang altar, dyan ipinapakilala ang Diyos. You see, Amen. this is just a part in the ministry of the ministry ng pagpapakilala sa Diyos. Extension of the altar po itong mga programa natin para ipakilala ang Diyos sa ating pong pamilya para yun yung maitulak nating impluensya sa ating pong mga anak. You see, pagka nagpabiktima po tayo sa sistema at filosofiya ng mundo, alam niyo po, fathers, let's be honest with our condition. Baka nakaupo po tayo ngayon, nakakapanood po kayo ngayon, nakakaupo tayo sa loob ng simbahan, pero ang problema, mga kapatid, ang pinagdidesisyon mo na sa buhay ng anak mo kahit wala pa siyang sariling pamilya, sila na. And to be honest, brethren, I've been in our church for how many years? Naman na siguro, dito na po ako lumaki, dito na po ako namulat, mga kapatid. And as I have witnessed it, mga kapatid, no, I'm not trying to put down anyone here. This is a family issue of our church that we need to grow, na kailangan natin kalaguan, mga kapatid. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, as I have witnessed a lot of those kind of families na may kanyang konsepto. Mga kapatid, hindi po naikasal ni pastor ang kanilang mga anak sa pulpito. Yeah. I'm honest, and you know the truth. Some of you, you know what I'm saying. Kung matagal na po kayo sa simbahan, lahat po ng may ganyang konsepto pagdating sa paglilid ng inyong pong mga anak, marami po ang hindi na ikasal na anak dito ng mga tatay na kilala at ginagamit ng Diyos sa simbahan. Hindi kinasal ang kanilang anak sa pulpito. Hindi dinala ang naikasal ang kanilang anak sa altar ng Diyos. It's because nagkaroon tayo ng na-compromise sa isang konsepto ng mundo na hindi na natin pakikialaman pag malaki na yung anak natin. Brethren, I'm blessed to say this. Hindi ko sasabihin na I'm proud to say this. But I'm blessed to say this.
without any bragging rights. Na up until this very time, hindi tumitigil si Pastor Will, ang tatay ko, ang pastor ko sa pag-impluwensya sa akin, kahit may pamilya na ako. Hindi po siya nakikialam sa pamilya ko. Hindi po siya nakikialam sa pagdesisyon ko, kila Daniel, kila Yang. Hindi po. You see, God is our witness. Hindi po siya nakikialam. By this time, it's because I have my own family. But in my position, because I want to bring my family to God's designed family, hindi ko puputulin ang impluensya ng, yun ay pinag-blessing ko po eh. Na it so happy na yung tatay ko ay pastor ko. You see, so it's my blessing and I'm very thankful and grateful to God and I will never cut the influence na pwede pang ma-impart sa akin. Kahit pa nandito na ako sa ganito. Bakit? Mga kapatid, nakita natin si Hezekiah, he tried his very best. He led God's people on acknowledging the true God. Pero tingnan niyo po, nung nawala siya, si Manasseh, mga kapatid, anong nangyari? He brought the people na maging idolatrous against God. So ano po sinasabi ko, mga kapatid? Kung si Hezekiah, all his life, he led the people to God, and he tried his best to leave a legacy, a legacy of influence sa kanyang anak. Ginawa niya yun hanggang sa mamatay siya. He turned down eh. Ginawa niya yun, dinala niya ang mga tao ng Diyos sa totoong Diyos. But yet, ganun na siya ka-perfect ha. Na-perfect niya yung paggawa sa bagay na yun. At kaya nung namatay siya, na ganun niya iniwan yung mga tao kumikilala sa Diyos. Pero ano po yung pumalit? Isang anak niya na kung saan hindi i-acknowledge yung ibinigay niyang impluensya. My point here, fathers, is this. Kung si Hezekiah po hanggang sa kamatayan, dinala niya yung tao niya sa Diyos. Tayo mga kapatid, kamusta po tayo ngayon? Baka naman mga fathers, tumigil na tayo kagad ngayon. Because sabi ko nga sa inyo, we thought, malaki na yung anak ko na yan. Alam niya na yung tama at mali. Or as long as nakakatulong na sila sa pagbubuhay ng pamilya at natatakot tayong tanggalin ang kanilang suporta sa pagbuhay ng pamilya, hindi natin sila pinakikialaman. Brethren, tinatanggal niyo po yung impluensya ninyo. And later on, baka makita niyo po, pag nawala na kayo, or kahit buhay pa kayo, nagpo-put up na ng idols ang mga anak ninyo sa loob ng tahanan ninyo. That's the saddest part. Thank you, Pastor Will. Amen. That's good. Good. Alala ko si Brother Noel nung siya ay magpapakasal. Hindi talaga siya pumayag na hindi ikasal ng simbahan kahit na yung simbahan ay hindi pa ganun katapos, mga kapatid. Meron lang altar talaga yung simbahan. Yan ang pinakamaganda, tayo mga parents, mag-provide tayo ng altar sa ating pamilya. And teach them to respect, teach them to respect the altar. Okay? I'm saying is, matinuturuan natin ang ating magulang, katulad sinabi kanina ni Brother Noel, na turuan natin ang ating mga magulang, ang ating mga anak, na respetuhin ang totoong Diyos at buhay na Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Alright? Sapat po yung narinig po natin ngayon, mga kapatid, na makita po natin ang kahalagahan ng training. Kahalagahan na maiangat natin ang ating mga anak. Kaya sabi ko sa inyo, let us all strive for excellence. Amen. Strive for excellence. Mayroon pa yan. Mayroon pa. Mag-i-excel pa yan. Kaya sabi ko nga sa mga bata, kaya dapat daanin natin sila sa training at sabihin natin, kaya mo pa yan. Hindi yan ang lakas. Sasabihin mo lang, kaya mo lang ng 15 push-up. Kaya mo pa ang 25. Subukan mo. See? Huwag kang matakot na sumakit yung bicep at saka tricep mo. Kailangan mo yan. Pangit na kung gaano kalaki yung kamay mo, daliri mo, ganun din kalaki ang bicep at tricep mo. Pangit yung tignan. See? So, kinakailangan maging maayos, mga kapatid. Kabataan, huwag matakot sumakit ang katawan para sa kasipagan. At ito rin masasabi ko, mga magulang, ang pagiging tamad ng mga anak ay kakulangan ng training ng mga magulang. Amen. Hindi ako sinasabi ko to at marami na akong sinabi sa inyo, mga kapatid, palagi kong sinasabi ito sa pulpito, hindi ako naniniwala sa mga talino. Kasi ang anak ko bobo, hindi matalino . No. Paano naging bobo yan? Nasaan ang trainer niyan? Nasaan ang magulang niyan?
if they're trained right, you will do right. They'll do right. Yeah. Yan lang ang kailangan. Kinakailangan trabaho lang, mga magulang. Amen. Kinakailangan wag nating paintulutan ng anak natin ay maging engot diyan sa kalsada. Amen. Kinakailangan tulungan natin sila na mag-isip, ma-overcome. Sabi ko nga po sa inyo, how long they can hold the truth. How long they can stand for what is right. You see? So, kinakailangan nila ng testing, kinakailangan nila ng training. Lahat ng yan ay nakadepend sa ating mga magulang. Okay? Sinabi ng Biblia, wag mapagod sa paggawa ng tama. Okay? So in other words, maraming napapagod. Kaya sinabi yan ni Paul, kasi maraming napapagod sa paggawa ng tama. Yeah. Kaya yan ang sinasabi ko, how long they can hold the truth and stand for the truth. Kinakailangan daanin natin yan sa training at testing. Yeah. Okay? All right. So let's all strive for excellence. Okay? All right. So marami po tayo na pag-usapan ngayon, mga kapatid. Na I hope lahat po ay nag-enjoy po sa ating programa ngayon dito sa The Baptist Lunch. At mamaya, huwag niyo kakaligtaan po ang anniversary ng Team Prep at muli po tayo magsama-sama po doon. Alright? At again, Brother Conrad, sa lahat ng mga doctors at kinaukulan ng impormasyon pangkalusugan, happy 4th anniversary. Alright? At dito rin po, mga kapatid, nagtatapos tayo. Maraming salamat, Brother Rudy, Brother Noel, John Hill, at sa pagsama-sama natin. At ako'y natutuwa na sama-sama tayo uli. Amen. Amen. Sama-sama tayo uli at tuloy-tuloy ipagtaguyod natin ang ating programang ito. Okay? Alright, hanggang dito na lamang po at nagpapaalam na po tayong lahat. Higit sa lahat, ang Diyos ang siyang tatanggap ng kapurihan sa lahat ng atin pong tinatanggap. Okay? Alright, hanggang sa muli pagsama next Friday, dito lamang po sa The Baptist Lunch. God bless you all. I love you all. Amen.